Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Carabao. And today po, meron po akong i-feature na isang Filipino o sabihin na natin Filipina na pumunta ho rito sa Dubai as employment visa. Pero nakilala ko ho siya at marami po nangyari. So gusto ko pong i-share to sa lahat para ho mapulutan din po ng aral ng ilang followers ko, ng viewers ko, o ng mga Filipino na gusto pong pumunta rito sa Dubai. Well, ang kwento po talaga kung bakit ko nakilala si Erlyn is not because she is my follower in YouTube or kahit friend sa Facebook. It's all started nung nakilala ko si Joseph Brian Mauricio, yung boyfriend niya, na naging follower ko from the Philippines pa lang. Kasi parang napanood niya yata mga videos ko nung namamasyal ako sa Dubai. Because sila Joseph kasi, they're actually planning to go to Dubai for employment visa. So parang excited na siya to see what's Dubai look like. So napanood niya yung video ko until sa inad niya ako sa Facebook. At naging friends kami, naging Skype, daily, patawag doon, chat. Lagi kami nag-chat everyday. Until pinakilala nga niya sa akin si Erlyn, na sabi niya yung girlfriend niya is already here in Dubai, under employment visa. But then, unfortunately, medyo hindi kasi maganda yung nangyari with Erlyn sa mga katrabaho niya. Mukhang pinag-iinitan siya, hindi siya gusto ng ibang lahi. At kung ano-ano pa, okay, to cut the story short, kailangan niyang umalis. But then, coming from a company kasi na free zone, you're actually allowed to resign like 2 months before. Kasi parang after 2 months yata, doon ka pala magsa-sign up ng parang totoong kontrata mo na with the company. So, ang ginawa niya, she resigned before the 2 months. At ang daming nangyari, okay? Her company wants her to go home to the Philippines. So, one of the requirement na hiningi sa kanya para ibigay yung mga papers niya, yung passport, at kung ano-ano pa, is for her to give the company yung parang ticket, dami ticket niya going home. So, ang nangyari po, kumuha siya ng dami ticket, hinatid siya ng PRO nila sa airport. Pati pagdating na sa airport, nung binigay na ng PRO niya, o ng company nila yung mga passport niya, so nung nasa kanya na, hindi siya tumuloy ng sakay, bumalik siya sa Dubai. Okay, hindi siya umalis. So, ang nangyari, since she still have a valid visa pa naman, kasi once you are canceled visa kasi, you still have 1 month allowance. So, yun yung chance na lang nakikita niya to apply dito sa Dubai, like yung katulad ng ginagawa ng mga visit visa. So nakasama ko siya many times. I have videos together with her. Kumakain kami sa mga Filipino restaurants. Ilang beses ko na rin siyang naisama with other Filipinos na mga visit visa sa pag-a-apply sa mga mall. And then medyo natutunan niya yung mga ganong style. Actually, Sir Erlyn kasi malakas ang loob nun eh. Talagang kahit siya mag-isa, kaya niyang sumugod. So yun yung advantage of her character actually. And then what happened, medyo inalat siya ng konti sa pag-a-apply. There are some job applications na napuntahan niya. Unfortunately, hindi naman nag-i-end up into a better salary offer. At yung tipong napunta siya sa alanganin na. Kasi nga, 1 month is just napaka-exing time, okay, for her to really get a job. So, anong nangyari? I have no choice but talagang to do something for her. It just so happened na nagkaroon nga ng opening sa company namin, and I think she is qualified naman, so I push na talagang makapasok siya for interview. And yun nga, sa blessing naman ni God, na-hire naman siya. Actually, this is talagang sinuwerte siya nakapasok. So nung nakapasok na siya, we are all waiting for yung visa niya para mag A to A siya. Okay? But ang nangyari po kasi, nagkaroon ng matinding delays hanggang sa dumating na yung visa niya, yung cancelled visa niya is na-expire. So, she has no choice but mag-overstay. And overstaying here in Dubai, guys, your first day is mahal. Kasi I think it's 200 now or less. And after 1 day, meron pong 20 dirhams per day na penalty yon.
So, buti na lang after 10 days, dumating na nga yung employment visa niya coming from our company. So, nakapag-exit siya. So, at least 10 days lang binayaran niya na overstay niya dito sa Dubai. And then, of course, dahil sa wala siyang trabaho, wala siyang kita, ang hirap paano makasurvive. Okay, so, hindi ko na lang isi-share kung paano pa, alam mo yun kung gaano katindi yung ups and down na nangyari sa kanya dito sa Dubai. Pero what I'm really proud about this girl is, ano pa rin siya, malakas pa rin yung loob niya na may tiwala. Ano yun kasi, yung tiwala niya sa sarili nandyan. She really hope na talagang, she really believe na meron siya makukuhang trabaho. Okay, which is nangyari nga. And then, ito na, so nag-exit na siya. Of course, she has to pay for yung plane ticket. Kailangan may allowance siya papunta doon. She has to pay for the penalty and all. Nung nakabalik na siya, she thought na ayos na yung problema niya. But then hindi pa because our company now requires you to have a medical certificate kasi. So, kailangan niya magpa-medical right away. So, dumanas na ng matinding, alam mo yun, problema and all hanggang sa ilang days na nakakaraan, nagawa namin ng paraan na makapag-medical siya. And then, now, after like 3 or 4 days, lumabas na yung result ng medical na so she can start to work. Okay, so, although there are still some other documents pa na mga kailangan pa niya i-submit, but then, pwede naman kasi yun yung to follow na lang. So, what I'm happy is, yung ugali na isang Pilipino na basta magtiwala ka lang na this thing will happen. Kahit alam mo yun, yung napunta ka na sa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo na feeling mo napaka-hopeless na, there are still other people na talagang willing tumulong. So, hindi lang po ako yung nakatulong sa kanya. Okay, I'm not saying na it's all because of me. It's also because of all Filipinos din nakasamahan niya sa bahay, naging kaibigan niya from the first company na meron siya dito, sa boyfriend niya. At yun, so people, yung mga Pilipinong yun, pag pinagsama-sama po, makakatulong tayo ng isang taong sobrang alanganin ng sitwasyon. Okay? So, gusto ko matuto kayong lahat na dito sa Dubai, dito ka na kailangan mong lumaban and kailangan din marunong ka talaga makisama. Maybe because of, siguro kung hindi lang dahil sa magandang ugali din ni Erlene, for sure baka pinabayaan ko rin siya, parang tipong ganun. Or kung hindi lang din siguro sa dahil okay si Joseph na kaibigan, kasi naging close na rin kami ni Joseph nung dumating na siya dito sa Dubai. Parang ako kaya magsakripisyo para sa kanila. There are times na talagang alanganin din talaga ako sa budget. Aware naman ko yung lahat na nagka-problema ako with my father. So when it comes to financially talagang medyo bumagsak din talaga ako. But then, sabi ko, tinulungan ko na rin naman siya since noon pa. Ang dami na namin pinagdaan ng tinulungan ko siya sa pag-a-apply, at kung ano pa. At ayoko naman yung tipong one step na lang to a job. Susuko pa ako. So parang feeling ko, it's my big frustration kung hindi ko ginawa yun. So, with God's blessing pa rin, I prayed sa Lord, tulungan mo naman ako, anong pwede kong gawin sa Kanya. So, si God naman mabait, binibigyan ako ng idea paano makadiskarte. And fortunately, naayos naman namin yung financial problem niya. And on Sunday, she's going to start to work and I'll be with her. Sana magkasama kami someday sa trabaho. So, yun lang guys, I will share some of her picture and some of our picture together before para mapatunayan ko po sa inyo na talaga nakilala ko siya, okay? So sa lahat po ng nanonood po ng English Carabao buhay dito sa Dubai, thank you po and sana po I am not here to showcase at ipagyabang ko anong nagagawa ko sa ibang tao dito sa Dubai, but to inspire you guys to do the same. Kasi mas masaya po kung malaman like sina Leo, yung follower ko na nagsishare sa akin na, kuya, alam mo, natulungan ko na rin itong kaibigan ko ganito. Ina-apply ko kung ano natutunan ko sa'yo. So, I am more happy to know, guys, na you are also doing the same thing to other Filipinos. Magtulungan tayo. Kasi hindi natin itong bansa. Malayo tayo sa pamilya natin. And, mahirap po yun. Okay, so that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carabao again. And ciao for now. God bless you all.
Hanggang sa may point pa actually noon na nag-post pa ako sa Facebook na alam mo yun yung talagang humingi na kami ng tulong financially sa ilang Filipinos, ilang followers. But then, I admit guys na medyo na sumama ng konting loob ko kasi nobody really responded doon sa hiningi naming tulong. But then sabi ko naman, Lord, sabi ko ako naman take charge dito eh. So, ako na lang. For sure, these other people has reasons kung bakit they cannot share. These other people has reasons why they cannot help. Na sana lang alam mo yun, naintindihan ko nung araw na yun. I'm really so upset that day. But then the next day naman, I'm fine. I totally understand na all of you are all here, hindi ganun kaganda financially. So I understand.